ako kasi kararating lang. Hindi pa Nauna nagsabay. pa ako. Hindi pa nagsabay, no? Nagpatid sa kuya niya eh. Naglakad kami hanggang paradahan. Traffic yun. Yung traffic niya. Hindi naman. Kung nag-jeep tayo, nandun pa tayo. Alas 10 na tayo Oo, makarating. nag-jeep tayo. Mabuti pa guys, maglakad na lang kaysa sumakay. Kasi kung sumakay kami ng jeep, nandun pa kami sa kalsada. Shoutout kay Mila Mix Vlog. Naiwanan ko yung live niya. Yan. Okay ba yung kilay ko, Mila Mix Vlog? Mamaya yan, burado na guys yung aking kilay sa pawis. Yan. Ayan guys, nandito kami sa kantin ng eskwelahan. Ayan. Nakamas ako kasi may ubo ako. Baka may mahawa. Ayan guys. Guys, parami ng tao. May meeting kasi ng aking anak dito sa school, senior high. Ayan. Dito muna kami sa Lilin guys. Ayan. Dito kami sa sa puno ng kahoy. Yung iba wala pang wala pang mga attendance. Ano pa sinabi? Mina, walang ganyan, Mina. Ayan guys, meron na isang Okay na, nilagyan ko na po yung attendance. number. Ako yung unang may attendance. Ayan naman si Ate Maripel. Wala pa. Sana all. Madaya. Yung iba kong kasama guys, wala pang attendance. Madaya. Ano yan, Inamay? May pagkain? Inamay, may pagkain yan? Hindi, pilaning yan. Oo, kaya na tayo. Hindi, nakapirma na yan. Pilaning yan. Dalawa na lang tayo. Sponsor ka raw pagkain. Dalawa na lang. Wala pa akong kita sa YouTube. Oy, dalawa na lang tayo na wala pang attendance. Unahan. Ano kay Adel? Ganun din. Hindi. Guys, may attendance na isang nanay. Ay, sa attendance mo? Attendance? Nagguguluhan ng mga nanay guys, naghanap ng attendance. Ano sa'yo, te? Ano sa'yo? Kasi sa dami ng tao nito, libo-libo ng tao dito. Sinachat ko nga si ate mo. Nag-aabang ng mga nanay ang attendance. Ako guys, nag-attendance ako, unang-una ako. Ayan. Nandyan ang lahat at ready na for our work immersion program. Bakit nga ba mahalaga ito? Ano? Mahalaga ang work immersion program. Ngayong bakasyon ay malamang sa malamang
aayusin lang yung project. So my name is Private Aizal Janelle Rosalita from the 1302nd NCRRCTE. Galing po po kami ng National Capital Region. I'm a graduate of BS Psychology at the Polytechnic University of the Philippines, Manila, and currently taking up law sa Manuel L. Quezon University. And also, I've joined Binibining Pilipinas 2022 and bagged the Binibining Friendship Award. And ito pong ipepresent ko sa inyo ngayon is the advocacy na dinala ko po on the national stage. It is entitled, Why Does the Communist Terrorist Group Target the Youth and Students Like You? Thank you everyone. You may sa may sa national at trade schools, no? So, nakakatuwa po dahil maraming estudyante pa din. Last year, 2,000, sabi ngayon, 2,500 yung mga estudyante po ngayon. Tapos, tutuwa din po. Ang oras ng pagpasok at pagkatapos ng deployment. Yan lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you very much po, Ms. Dibicanang. Let me call to discuss naman po ang work immersion for 10-day training program sa 402nd City CRCBA. Isa rin po private na service din po si Ma'am Cheryl Mojica, ACAT Youth Immersion Teacher. Thank you, Ma'am. Okay, a blessed morning, everyone. First, gusto ko pong i-acknowledge ang presence ng ating mga magulang, mga nanay, mga tatay dyan sa puno-puno, dyan sa gilid-gilid. Kamusta po kayo? Sobrang naiinitan na po tayong lahat, ano? Pero let me again acknowledge your presence kasi binigyan nyo talaga ng oras. Etong paglalaan natin ng tulungan para po sa ikakabuti ng inyong mga anak. So talagang kami, as immersion teachers, kami ay nagagalak sa inyong pagdating po ngayon. So tiisin muna natin ang init, mga nanay. Yung mga nanay na dito, mga anak, tiisin muna natin ang init. Ha, matatapos na tayo, mabilis lamang ito. Okay? So gusto ko po din i-acknowledge kanina ang presence ng ating school principal, napaka-supportive, Principal 4 of Tensa National Trade School, Dr. Rolando Idilidili, ang ating very competent immersion coordinator, Dr. Crescencia Canubas. Bigyan natin ng masigabong palakpakan si Dr. Canubas. Ayan, salamat. To the very supportive industry partners na naandito ngayon and to the deeply motivated members of Tensa National Trade School Senior High School faculty, lalo na ang mga immersion teachers, parents, students, ladies and gentlemen, a pleasant morning to all of you. Ulitin ko po, ako po si Ma'am Che Mojica. Ako po ang nag-iisang immersion teacher ng humanities. So, meron tayong ilang section sa youth, mga anak. 10 ba? 10? Grade 11. Sa akin po lahat sila as immersion teacher. Of course, sa tulong po ng ating immersion coordinator. Kanina po ay nabanggit na ang work immersion ay isang course requirement ng ating mga anak.
ng senior high school student. So ang senior high school student, they has to undergo work immersion dahil ito ay subject. Ibig sabihin, merong grant. Okay? Ang pupuntahan ninyong industry ang magbibigay nito sa inyo. Students will be having their 80 hours work immersion as requirements for their graduation for the K-12 curriculum in preparation for their chosen course in college. Work immersion, dear nanay, dear tatay, ang ating mga estudyante po ay i-expose natin at magiging familiar po sila with work-related environments related to their field of specialization. So sa case po ng aking mga anak sa UMS, na gusto pong maging miyembro ng Philippine Army, gusto pong maging police officer, or gusto pong maging soldier. Dito po namin sila dadalahin sa 402nd Cavite Command Defense Center at Paradahan, Tansaca, Cavite. So, malapit lamang yun dito. Konting kembot lang, naandap na ang aming immersion students, yung immersion students. Under the leadership of Major Alosada, so siya po ang director ng 402nd CDC, of course in partnership with Tansan National Trade School. Ang Work Immersion 10-day training program sa CDC or sa Cavite Command Defense Center ay nagse-serve as a unique opportunity para sa ating mga anak to gain real-world exposure and invaluable experiences in a professional work environment related to military. So I'll be sharing with you a quick snapshot or quick preview lamang po about what to expect and how to behave and how to do work inside the campo or inside CDC. So ito po yung 10 araw na program for the basic military training at 402nd CDC. Ano po ba ang i-expect ng ating mga estudyante kapag sila po ay na-deploy sa 402nd CDC? For day 1, General Orientation Program. So sa proseso po na ito ay i-introduce or ihahanda ang mga bata sa kanilang magiging role sa loob ng kampo. Una po, i-discuss dito, ano ba ang CDC? Ano ba ang Cavite Command Defense Center at Paradahan, Tansaca, Cavite? At ano ba ang kultura na meron sa loob ng kampo? It will be conducted by the designated orientation team, the CDC student training officers. Kasama natin, of course, palaging naandyan ang guidance ng ating school principal at ang gabay ng mga work immersion teacher. So sa 10 araw po na sila ay madedeploy sa CDC, kasama po nila ang work immersion head, Dr. Canubas, and of course, the work immersion teacher. So sa UMS ay ako po ang work immersion teacher. Ang day 1 po ay napakamahalaga para sa ating estudyante kasi sa day 1, dito nila mararamdaman na sila ay welcome. Okay? Sila ay informed and prepared para sa new role na gagawin po nila. Next, follow po ito by familiarization at CDC facilities. So ang mga bata, kailangan po nilang maging familiarize sa new environment na papasukan nila sa loob ng 10 araw. For second day naman po, mag-start ang challenge ng mga bata sa housekeeping discipline. Ang housekeeping po or ang matuto sila na maglinis bago magtrabaho is very relevant in all workplaces. Bakit mahalaga? Merong magsasabi. Baka sabihin ng iba, ang damdamin ng ibang estudyante na na-deploy, bakit ba kailangan naming maglinis? Kasama ba ito sa duty namin na bago kami magsimula sa trabaho, kailangan muna namin maglilinis? Mga anak, dapat nating tandaan na ang good housekeeping is everyone's responsibility. So regardless of your status, kahit ikaw ay walang ginagawa sa loob ng bahay mo, kapag inilabas ka na sa loob ng Tansa National Trade School, kasama na sa obligasyon, sa duty mo, ang tumulong sa housekeeping. Maaasahan
Tama, yun sa inyo mga anak. Siyempre, walang choice. No, sasabihin, ay, ire-report kami kapag hindi kami sumunod. Pero kailangan natin itong gampanan. Kasi tayo ay nakikiusap lamang sa mga industry partner na tayo ay kanilang tanggapin. At sila naman ay buong puso sa pagyakap sa mga estudyante dito sa Tansang National Trade School. So we have to keep your workplace clean and safe. Ito po ay responsibility ng bawat isa. Ang paglilinis, mga anak, ito ay araw-araw gagawin. Ito ay ongoing activity ninyo sa mga industry partners na pupuntahan ninyo in which all of you have to share their part or in which all of you have to do your part. 10 araw lang naman ito. Naglilinis ba kayo sa TNTS? Di ba kayo ang nangangalaga sa paaralan? And of course, sa inyong classroom. So, ganun din. Isa rin ito sa duty na kailangan ninyong gampanan. Next, ang second day po ay magfo-focus on the basic military courtesy and discipline. Military code of ethics, conduct, do's and don'ts. So, students will be able to recognize the purpose of military customs. Ang araw-araw po na pag-duty ng mga anak ninyo, especially sa youth, sa CDC, they will be required to know, understand, and perform military customs and courtesies. So napakagandang opportunity talaga ito para sa ating mga bata. Kasi hindi lang po tayo nagde-develop ng mga future professional. Pero tayo ay nagde-develop ng future soldier na manggagaling dito sa minamahal nating paaralan, Tansang National Trade School. So dalawa na yon na gagawin ng mga bata sa CDC. Ang pangatlo naman po, mga nanay, mga tatay, na kanilang role sa CDC. The third day would be the introduction to tree garden, greening for environmental protection, planting for the environment, gardening for the environment. Bakit po ba kailangang maging aware ang ating kabataan dito, mga nanay? Kailangan po ba ay maging aware sila about planting a tree? Napakahalaga po nito dahil ito po ang aim ng ating paaralan sa National Trade School at ng CDC to enrich everyone's life through plants. Kapag tayo po ay nagtanim ng puno, we are giving a gift to the environment. At hindi lamang sa environment, we are giving gift to the community. Next, day 4 to day 9. Malapit na matapos yung 10 araw ng mga anak ninyo sa CDC. So ano po ba ang gagawin nila sa day 4 to day 9? Basic Philippine Army drills and ceremonies training. So, ang focus ko ng training na ito ay i-equip ang ating mga estudyante with the 5 fundamental skills of lead, shoot, move, navigate, and communicate. At ang 5 skills na ito ay embedded sa lectures po na gagawin sa loob ng CDC. Okay. O huli na. Unahong kahinga. Okay, for day 10, closing event na po ito. Presentation of the students for the completion of the training, awarding, distribution of certificates of completion. During the culmination, the students will share their unforgettable experiences and knowledge learned during the work immersion. Meron pang isang araw, day 11. So meron pang day 11 at ito ang culminating event for the limited war fighting competency training. Ang focus po nito is the life saving evaluation of communication, effectiveness, command and control, decision-making process, and capabilities of armed forces of the Philippines during crisis. So, dear parents, pagkatapos ninyong marinig ang mga matututunan, ang mga gagawin, ang i-expect ng inyong mag-aaral sa loob ng
mag-enjoy kayo sa loob ng kampo. Ha? Pwede, para Kailangan ay mahalin natin disiplina yun eh. at laanan natin din ito ng Parang 2 oras. weeks din. So napakadami po talaga nating matututunan mga nanay sa mga training and ceremonies inside the camp. Ang kahalagahan Alam mo, po inuuna ni nito, Marcos hindi yung lang mga, naman ito ano eh, isang training, mga pero ito po ay army. nagde-develop ng discipline. At saka alam mo, yung ginawa ni Marcos ngayon, yung gamit ng mga So, army let me ngayon. ask each of you, dear parents, Parang, di ba, i-claim magkakaroon na ng natin giyera. agad Ngayon, ang mga success, okay, bago na ng yung mga- work immersion program ng Tansa National Trade Tinan mo, School. pati ito, Inaanyayahan ko ang pinagbitingan. lahat na tumayo para mabuhay ang inyong mga dugo. Kasi Kayo mga parang may nanay at mga pinahanggan ng Pilipinas na estudyante. sa giyera ba? Tayo muna, yung doon, mga anak, tumayo kayo. Ano daw? Tayo muna dali. Bago tayo Para daw tapos. mabuhay. Para Tayo mabuhay. muna. Buhay. Kami. Okay, so let me ask everyone, bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan ang Tansa National Trade School in cooperation with all of the industry partners and of course with the guidance of our school principal, immersion head. Again, we are claiming for a success implementation of the work immersion program at TNTS. Again, I am Ma'am. Gutom na ba kayo, mga nanay? Konti na lang, matatapos na tayo. In their pre-deployment orientation para po malaman nila kung paano po sila kumilos at mag-behave sa kanilang pupuntahang industry. Para lang po sa kaalaman ng ating mga magulang ito, okay? They will be graded pertaining to work quality, job interest and enthusiasm, work consistency, innovation, authority acceptance. Kailangan meron po sila pagrespeto sa kanilang mga guro sa mga industry partners. Kasi mga guro po nila yung kanilang magiging trainer doon. Alright? And then, regulatory and policy compliance. And then the oral expression, dependability, adaptability, interpersonal relationship, and work ethics. Ayun po yung mga factors ng kanilang grading system sa industry partners na kanilang pupuntahan. Right? At ang kasunod pong requirement would be evaluation sheet. Dapat po wala silang failing grade. Kasi yung mga estudyante po natin na meron pong bagsak sa kanilang grade 11, definitely hindi po namin sila ilalabas. Dito lang po sila sa loob para they can still attend to their lang subjects. Kasi kailangan po nilang atinan yung kanilang mga bagsak na subject para makagraduate pa rin sila. Alright? So, meron din po tayo dito ang requirement. No failing grades, no lacking subject, of course, no violation. Baka naman nasangkot sila sa major violation handled by our POPD, kasama din po yon sa tinitingnan. Hindi po sila po pwedeng ilabas. Alright? And then, the student's preparedness assessment. Mahalaga rin po ito. Yung ating student assessment preparedness is actually an innovation of Tansa National Trade School, and it is now being utilized by the whole division of DepEd Cavite Province. Ito po ay unang ginagamit natin dati sa Tansa National Trade School. But it is now being utilized by the whole division, at lahat po ng senior high schools in DepEd Cavite Province ay ginagamit na ito through DepEd Division Memorandum Number 25 Hindi, kinuha pa yung Series bag of niya. Wala siyang bag 2023. kanina, di ba? Inadapt po nila yung ating innovation dito sa Tansa Buti nga yan, National gusto Trade na School umuwi, no? Hindi sa na nagagala. buong division ng DepEd Cavite Province. O diba? Dapat masaya po tayo kasi tayo ay tinutularan, tayo ay nagtuturo sa iba pang mga paaralan dito sa Cavite. Alright? And then, ang pang-anin po nating process would be the industry institutional interview with proper endorsement. Kagaya po lang ng banggit namin kanina,
meron po practice interview, mock industry interview na binibigay namin sa mga estudyante to prepare them for this. Para pag in-interview sila sa mga industries, meron na silang alam kung paano po sila humarap sa interview. Okay? And then, number 9 process would be deployment for work immersion with complete folder of requirements and proper endorsement. Hindi po pwede na ang mga bata ay dumiretso na lang sa industry partner. Kailangan po kasama si work immersion teacher or si Ma'am Kalubas with them during their deployment. May endorsement po yan. Wala na yung ano natin, Principal na Hindi na kabunayan. pinaliwanag. Ine-endorse natin yung mga estudyante Sa amin for the kasi, work immersion nakaraan. sa mga industries na pupuntahan Sabi nila. nila, pwede Right? daw. And then for the number Nakukuha 10 ng process, accomplishment lisensya of ng daily student permit. narratives. Nabanggit na po ito ni Ma'am Jen kanina and also partly kay Ma'am Nasabi niya, wala. Jen. Sa amin, Yeah, hindi pa si Ma'am nasabi. Jen, diniscuss na ito kanina and also Ma'am Jen. Dapat po ay araw-araw gagawa na ng daily narratives ang mga bata so that at the end of their training at Tansa National Training School is actually world class. Alright? We have been to places, actually different places in the world, presenting our work immersion here at Tansa National Trade School. We have been recognized first in London, and then actually po yung pong pinresent natin sa London was actually the innovation we have na utilize na ngayon ng DepEd Cavite Province, yung through Division Memo number 25, Series of 2023. Yung binanggit ko po kanina. So, inadapt po yun ng DepEd Cavite Province. Yung paper or yung research work na pinresent natin in London pertaining to the work immersion we do here at Tansa National Trade School. Nag-present din po tayo, of course, kasama ang ating school principal and some other teachers and supervisors and our CID chief at DepEd Cavite Province. Also in, where was that? Sa dami na po kasi ng bansang pinuntahan po namin. New York, we've been to New York, and then we've been to Canada as well, Toronto, Canada. And sa lahat ng places po na yon, sa lahat ng bansa na yon, we were awarded with Excellent Paper Award and Best Presentation for Best Paper and Best Content. Alright? So, sana maging inspirasyon po ito sa ating mga kabataan and also to our parents. And Mauna tayo sa bus, right sa after this general orientation, pagtapos po ng ating fourth quarterly examination, nagpapaalam na mag-deploy yan. na po kami ng ating mga students. So, meaning, kung sino po yung mga gusto ng mag-deploy after ng quarterly exams, umpisahan na po namin magpadala ng mga estudyante sa iba't ibang industries ng ating partners for the work immersion. Alright? So, pag meron po tayong mga katanungan, this is now the time for our Q&A. And po, i-remind din po namin sa ating mga students, tomorrow and tomorrow. Okay, so tomorrow po, Thursday and then Friday, meron po tayong schedules for our medical examination and payment ng ating insurance. I-send po namin yon sa inyong mga GC para po dun sa schedule. Please follow the schedule. Para po after that, pag naibigay na sa amin yung result ng medical exams ninyo, we can deploy them already. So, 200 pesos po para sa ating medical exams and then 60 pesos for the insurance by Red Cross. Yun po yung ating mga babayaran. Okay? And meron din po tayo actually option para sa ating medical examination. If we can secure a clearance from the RHU, pwede po yun. Pwede po tayo doon. Sa mga wala po
budget, we can do that. Kaya lang, kung ako po sa inyo, syempre mamamasahe ka, pupunta sa RHU, di ba? Meron pa kayong baon, mag-ina, para pagpa-schedule doon. Sa Alabang And pa medyo yata ang yun. struggle po natin kasi kapag ka sa RHU, magpapa-schedule ka pa. Alright? Dito po kasi, sa halagang 200 pesos po, may x-ray na ang bata. At napakahalaga po actually na meron silang medical exam para malaman din po natin, hindi lang actually ito para sa work immersion, para maalaman din po natin ang estado ng kalusugan ng ating mga anak. Alright? So, yun po. Meron pa po ba tayong